Senate President Chis Escudero, ambisyoso daw. Yan ho ang sagot ni Senator Amy Marcos nang ma-interview ng mga media kaugnay nga po na nangyayari sa Senado at ng kanyang hearing at yung kaganapan ngayon tungkol pa rin ho dito sa isyu ng mga Duterte. Kahit na magmamahal na araw, ganito pa rin po ang mga balita kasi ho nagpipersonalan na. Pakinggan po ninyo itong interview at sagot ni Amy kung bakit niya sinabing ambisyoso si Escudero. Huwag ninyong gamitin ang Senado sa politika. Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga kampanya na. Okay, thank you, ma'am. So si Chis ambisyoso, may ambition siya sa 2028, ma'am? Hindi ko alam. Pero alam ko, mataas ang iniisip nun eh. Okay, thank you, ma'am. So parang mataas ang iniisip na sinasabi, nga, ambisyoso. Ayan, tinawag niyang ambisyoso si Escudero. Nako, di magustuhan ni Escudero yan. Okay? At ang kanyang mga supporters. So ngayon, hindi lang ang Marcos administration ang inaaway at inaakusahan ng kung ano-ano ni Amy, pati ang kanyang Senate President, ang presidente ng Senado ay sinasabihan niyang ambisyoso na. So ibig sabihin, lutang na nga po ang kanyang pagiging anti-government, anti-Marcos, anti-Senate na dahil hindi siya kinakampihan. Gusto niya kasi masunod ang gusto niya na i-contempt yung mga taga-executive department, lalo na si General Torre tungkol doon sa kanyang hearing. Ay kasi ang gusto niya, yung kanyang tanong, ang gustong tamang sagot. Gusto niya sagutin at aminin ng taga-executive department na mali ang kailang ginawa. Ay sa pantaha mo lang yun, na mali ang pagkakahuli kay Duterte. Pero ang paniniwala ng Office of the President, ng iyong kapatid, hindi. Sumunod lang sila sa batas. Sumunod lang sa court order. At obligasyon nilang iturn over sa ICC dahil nga yan ang sinasabi ng batas din, Republic Act 9851. Yan ang sinasabing paulit-ulit ni Secretary Remulla pero ayaw mong intindihin. Pinipilit ni Amy na mali ang Executive Department doon sa pagkaka-aresto kay Duterte. Ayun naman ho ang mali rin kanyang paniniwala. Gusto niya mangyari yan. Kaya ngayon, pati Senate President inaaway niya. Si Senate President Escudero, hindi po yan kandidato. Senador pa rin yan hanggang 2028. Pero sinasabi niya ambisyoso. Paano nag-ambisyon? Wala namang ambisyon niya tayong mama. Niyo po ako, matagal na akong sumusuporta kay Chis Escudero. Nito lang nagkaroon ng impeachment trial dito kay Sara Duterte na medyo na-delay. Doon lang po ako nadismaya sa kanya. Pero simula nung ako po ay nagkaroon ng muwang sa politika, idol ko na to eh. Kala ko nga dati tatakbo na talaga tong presidente eh. Diba? Alam niyo po, nung panahon na siya ay naging senador, pwede na siya magpresidente noon eh, pero hindi po siya tumuloy. At isa ako sa mga nanghinayang na sana si Escudero ang naging presidente natin dahil ang galing niya noon nung siya ang senator noong kapanahunan, kasabayan niya sila Miriam Defensor Santiago, talagang sabi ko the best itong si Chis Escudero. Ngayon, nung kumandidato po siyang muli na senador noong 2022, number 1 po siya sa listahan ko. Pangalawa si Tulfo. Number 1 po talaga siya. At gustong-gusto ko yung pagiging makatotohanan, patas, at para lang talaga sa bayan itong si Senator Chis Escudero. Sa totoo lang, walang masama kung mag-ambisyon si Senator Chis Escudero na kumandidatong presidente, mas iboboto ko to. Sa kahit sinong makalaban niya, iboboto ko to. Talagang isa to sa mga nakikita kong future president natin. Walang masamang mag-ambisyon ng isang Chis Escudero dahil kaya niya. Hindi katulad nung iba na vice-presidente pala o mayor pa lang ng Davao, kumana kaagad ng presidente, ano nangyari? Nagkandaletse-letse ang Pilipinas.
Yun ang pinakamadilim, pinakamaitim na bahagi ng kasaysayan ng ating bansa nung naging presidente si Digong. Mabuti pa hindi nag-giveaway si Chis Escudero kay Miriam Defensor Santiago o sa kahit sino pa na mga kumakandidato noon. Dapat talaga kumandidato na lang noon si Chis para hindi po nalagay sa masamang mga kamay ang Pilipinas noong panahon ng pandemya, panahon na nagkaroon pa ng Marawi, di ba? Ano po tama lang sa akin kung si Chis Escudero ay mangarap ng mas mataas pa sa pagiging senador o Senate President dahil hindi po nakakapanghinayang na iboto ang isang Chis Escudero. Pata siya, para lang talaga siya sa bayan. Yung tama lang talaga ang kanyang pinaninindigan. Kaya po, kung meron man pinapangarap si Chis Escudero na mas mataas pa o nagiging ambisyoso siya, susuportahan ko yan. Susuportahan ko yan. Dahil yan po ang isa sa mga politiko ngayon na masasabi natin na talagang meron pong puso para sa bayan at may angking talino, galing at sipag para po magserbisyo sa publiko. Hindi katulad nung iba kapag nanalo na mga mga nakabastante na, mga wala nang pakialam at puro pamumulitika na ang inuuna. Hindi katulad ni Senator Chis, talagang matalino, genius talaga to. Hangang-hanga ako dito kahit noon pa. At nanginaya nga ako nung bumaba to sa pagkakongresista ba? Bumaba ba siya? Pagkakongresista o parang nagretiro siya, panandalian. In-enjoy niya ang buhay may asawa, di ba? Pero ngayon, sana ituloy na ni Chis kung ano man ang binabalak niya. 2028, kung mandidato siyang presidente, kahit sino makakalaban siguro ni Chis Escudero, sigurado ako mananalo to. Kahit kay Sara Duterte, taob si Sara Duterte dito. Tulpo, medyo siguro mga 60-40. Pero kung Tulpo at Chis Escudero ang magtatapat sa 2028 election, Chis Escudero ko. Alam mo si Escudero, matagal ko nang kilala yan. Pag tama ang ginagawa niya, pinagtatanggol ko sa aking mga channel, kahit sa radyo, telebisyon. Pero pag palpak yan, tinitira ko rin. Kasi ganun tayo. Pag palpak, talagang palpak sa atin. Pag magandang ginagawa, pupurihin natin. Katulad ngayon, mabagal siya dun sa impeachment. Dahil ilang beses ko nang tinalakay. Totoo yun, mabagal talaga siya. Pinanindigan ko yun. Dahil ayaw niya ng trial sa ngayon. Pero ngayon, sa kanyang pananindigan tungkol dito sa karapatan ng Executive Department at ng Philippine Government sa pagkakahuli at pag-turnover sa ICC, sinusuportahan ko yun. Kasi tama yun. Okay? Ganun po tayo. Itong mga bumabanat sa administrasyon, puro salita lang, puro paratang, wala namang pagpapatunay. Bangag daw si Pangulong Marcos, wala naman silang ebidensya. Corrupt daw si Pangulong Marcos at ang gobyernong ito, wala rin silang ebidensya. At ang gusto nila, si Pangulong Marcos at ang gobyernong ito ang maglabas ng ebidensya para ibigay sa kanila. Ano kayo, hilo? Kahit sa ang korte, kahit sa ang organization, kahit sa ang usapan, pag ikaw ay nagbintang, nagparatang, ikaw ang magpatunay. Hindi yung iyong pinararatangan ang magbibigay ng ebidensya sa iyo. Walang kakwenta-kwenta, wala kayong kaalaman. Yung mga nagpaparatang na korap itong gobyerno ito, bangag ang gobyerno ito, maglabas kayo ng dokumento. O sasabihin nila, bakit hindi magpa-drug test ang Pangulo? Ano kayo, hilo? Kayo nagbibintang Bakit ang Pangulo maglalabas ng ebidensya? Ay kung magpa-drug test pa ng Pangulo at nag-negative, sasabihin nyo, pinig. Wala naman kayong tatanggapin Diba? So, wala kayong makitang ebidensya, pipilitin nyo gobyerno maglabas. Tapos pag naglabas ng dokumento at ebidensya, sasabihin nyo fake. O di walang ano kayo? Wala na kayong kabutihan. Lahat sala sa lamig, sala sa init yan. Kayo ang mag-provide ng ebidensya and then patunayan nyo. Madali ang mag-akusa, 2-5 lang yan. Sabihin mo corrupt yung isa, sabihin mo ganito, madali sabihin yun. Kasi verbal lang yun Pero yung pagpapatunay, napakahirap nun. So bakit hindi nyo magawa? Dahil 3 taon na halos. Pagdating ng June, 3 taon na kayong naninira kay Pangulong Marcos. Anong napatunayan nyo? Mga DDS, mga Duterte supporters, at yung mga Duterte mismo. Nasaan na inyong mga ebidensya sa paratang nyo? Sinasabi nyo, bangag si Pangulo. Nasaan na ebidensya nyo? Corrupt ang gobyernong ito. Nasaan na nyo? Puro kayo magpunta kayo sa korte. Kung ang cabinet secretary corrupt, government official corrupt, dalhin nyo sa korte ang kaso. Yan ang tamang pamamaraan. Magpal kayo ng kaso sa DOJ, pal kayo ng kaso sa Office of the Ombudsman, diretso ng Sandigang Bayan kung mayroong ebidensya. Ganun po.
Ang presidente, hindi pwedeng kasuhan kasi yan ay nakaupo. Kung gusto nyo, mag-file kayo ng impeachment. Kasi ang impeachment ang tamang pamamaraan sa mga impeachable official. Ganun lang po. Kung meron kayo ebidensya, laban kay Pangulong Marcos, mag-file kayo ng impeachment. Yun ang tamang proseso. Huwag yung dadalhin sa korte kasi ang Pangulo merong immunity. Hindi pwedeng kasuhan habang nakaupo ang Pangulo. Ganun yun. Yung kanyang mga tauhan, kung merong involved sa kalokohan, kasuhan nyo. Kung meron kayong ebidensya. Pero wala kayong dinadalang kaso sa korte. Ibig sabihin, puro kayo salita. Wala kayong dokumento. Wala kayong ebidensya. At yung inyong mga followers, supporters, ay inyong nililin lang. Kaya yung inyong mga supporters at followers patuloy nagiging BO-BO kasi pinapaniwala nyo sa mali. Yung mga vloggers ninyo, yung mga politiko ninyo, ang dami sinasabi pero wala mang pagpapatunay. Kaya yung mga followers nyo ang kawawa. Nakakaawa na yung mga Pilipino na inyong followers. Masyado nyo binubudol. Pinapaniwala nyo korap ang gobyernong ito, pinapaniwala nyo bangag ang gobyernong ito, pero wala namang kayong dokumento. Kaya tuloy yung mga followers nyo na ganun din kababaw ang paniniwala, ang naniniwala ka agad. Ang sabi-sabi, walang bait sa sarili. Yan ang aking description dyan. Ang naniniwala sa kwento-kwento, naniniwala sa sabi-sabi, walang sariling paniniwala at paninindigan. Yan ang totoo. Po yan, Sir Mike Cabe. Aba, katulad po ngayon, meron pong inilabas, 'di ba, na pulburon video si Maharlika at si Harry Roque. Hindi na po kailangan kung itong video na ito ay deepfake or AI, kung ito'y edited, hindi po importante 'yon. Ang importante may video. Kaya po, ang mga DDS po, kung makikita nyo sa mga comment section, wala pong ibang tinawag kay PBBM kung hindi bangag. Wala po silang ibang iniisip kundi bangag ang ating presidente dahil po may inilabas na video. Hindi po importante ito kung peke ito. Ang importante may inilabas na video. Sa totoo lang po, parang parang mga nahipnotismo itong mga DDS dito sa katulad ni Maharlika at ni Harry Roque. Kahit ano po ang sabihin nitong mga vlogger na ito, pati ang mga vlogger dito sa Pilipinas, pati nila Banat ba, yung ibang mga vlogger na nandito sa Pilipinas na patuloy po na naglalabas ng fake news, patuloy po na nagmumura sa ating gobyerno, pamahalaan, sa mga kakampi ng ating Pangulo, sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi po kailangan ng katibayan, patunay. Basta sinabi lang. Sinabi lang ni ganito, sinabi ni ganyan. Wala silang pakialam kung yan ay totoo o hindi. Papaniwalaan na po nila. Example po. Si First Lady Lisa Araneta Marcos daw po ay nakakulong hanggang ngayon doon po sa Amerika, sa California. Ni isa pong patunay na si Lisa Marcos ay nakakulong doon sa Amerika. Wala pong naipakita. Wala, as in zero. Wala pong katibayan. Ngayon, 3 days ago, meron pong inilabas na litrato si First Lady sa kanyang FB page. Ito po sa FB page niya, Lisa Marcos. Alam niyo po ba kung ano mga comment dito? Meron pong mga comment dito. Ito daw po ay old photos na. Old photos na daw po ito. Edited daw po ito. Tapos, meron po dito, pumunta po sila First Lady sa national, ito. Wrap-up video, National Food Fair. Philippine Cuisine and Ingredients Show by Department of Trade and Industry, SM Mega Mall, Mandaluyong. April 9, 2025. Nandyan po si First Lady. Ayan, kasama siya ni PBBM. Medyo lumalabo lang po yung camera natin. Pero andyan po. Ayan, si First Lady, si PBBM. Ayan. May live video po yan sa RTBM sa Malacanang at sa PTB4. Andyan ang First Lady natin. Live video. Live feed. 2025 po yan. April 9. Tignan niyo po mga comment dyan pag pumunta tayo. Natatawa ako sabi dito, ayan, mga comment dyan. Throwback Thursday na naman. Diba? Throwback Thursday daw to. Imagine niyo yan. Yan ang mga comment dito. Ang gusto nilang pakahulugan, hindi daw ito wala daw dito.
si First Lady, at ito daw po ay old video na, 2023 pa daw po ito. Ang dami po dito ng mga ang dami po ditong mga nagko-comment. Na talaga pong paniwalang-paniwala sila sa sinabi ni Maharluca na si First Lady ay nakakulong sa Amerika. O eto, meron ditong isang comment. Sabi, araw-arawin niyo po mga post niyo at programa para hindi na po sila maghanap, ma'am. Laganap kasi ang mga fake news ngayon. Ingat po lagi kung nasaan ka man ngayon, huwag na po kayong bumalik. Di ba? Kasi nga, yun ang paniniwala nila. Wala dito si First Lady. O tapos ito, sabi pa dito, Lisa, musta na gilagid ni President BBM? Bakit nagdugo? Baka may sakit na yan. Sana makatakas ka na dyan sa kulungan para may watcher si PBBM. Ito pa isang comment, uploaded by last year. Imagine niyo po Meron po dito meron pa ako nakita dito isang comment. Yun daw video na yun, luma na dahil ang hinahanap daw ay si Secretary Roque. Ang secretary po ng DTI, ang secretary po ng DTI ay Secretary Roque po ang pangalan. Ito po ay babae, hindi po lalaki. Sabi, old video na daw to kasi ang hinahanap daw ni PBBM ay si Harry Roque. Ay si First Lady tapos ito po yung secretary ng DTI. First Lady, ayan. Diba, napakaraming tao po ang pumunta diyan sa SM Mega Mall. Ang sinasabi po nila hindi daw si First Lady yan. Tapos umattend din si First Lady sa sa Love for All sa Rizal, April 8. Ayan Imposible namang hindi nila nakikita si First Lady diyan sa mga taga Rizal. Hindi nila alam na nandyan si First Lady at sasabihin na na nakakulong. Ito may comment dito. Diyos ko, August 8, 2024 pa yan. Paano makakapunta dyan? Nahuli ng LA Police at ibinalik sa custody doon. Dahil nag-hair follicle test siya ay positive. Ano yan, multo? Tigilan nyo nga, kato throwback, pambihira kayo, marunong mahiya. Diba? Grabe po. Grabe po ang dito, ang mga comment dito. Ibang klase talaga ang mga DDS. Kapag sinabi po ni Maharluca, paniwalang-paniwala na po kagad sila. Kapag sinabi ni Roque, paniwalang-paniwala na po kagad sila. Eto may comment dito. God bless our kind and hardworking FL. Sinagot po, hardworking sa kulungan. Ano ba yan? Diba? Kapag sinabihan mo mga bobo, magagalit. Pero kabobohan naman yung ginagawa. Pero yung naniniwala sila sa sinasabi ni Maharluca na wala man lang kahit isang ebidensya ng kanyang sinasabi na si First Lady ay nakakulong doon sa Amerika. Diba? Tapos, diba kapag may ganitong video, ayaw nilang maniwala. Live video. Live po na video, sasabihin, ito daw ay nangyari noong 2024 pa, noong 2023 pa. Ayaw nilang maniwala sa katotohanan. Barado na po ang mga utak nila sa katotohanan. Kahit yata makita nila si First Lady, dumadaan sa harapan nila. Sasabihin nila, baka sabihin, hindi, clone lang yan. Robot lang yan, hindi si First Lady yan. Diba? Kung meron kayong dokumento at sa lagay nyo, totoo yung dokumento, dalhin nyo sa proper forum. Nandiyan ang korte natin. Di ba? Sabi nyo, marami kayong ebidensya. Dalhin nyo. Katulad ng ginawa nyo, may problema kayo sa budget for 2025, dinala nyo sa Supreme Court. Tama yon. Meron kayong pagdududa sa PhilHealth, dinala nyo sa Supreme Court. Tama yon. Yun ang tamang proseso. Kung meron pa kayong alam na korupsyon sa gobyernong ito, dalhin nyo sa lahat ng kinaukulan. Office of the Ombudsman, Office ng Department of Justice, dyan ho ang tamang proseso. Kung gusto nyo dalhin sa Supreme Court, nasa inyo yun. Ganun lang yun Yun po yung tama. Then hintayin natin ang proseso. Ang pagtalakay ng korte, huwag natin pangunahan. Huwag puro social media, huwag puro sa media.
social media at saka traditional media, hanggang pagbabalita lang yan. Hindi korte ang media. Lalong hindi korte ang social media. Daan lang ito sa impormasyon, pero dapat ang impormasyon mayroong katwiran, may ebidensya, may katotohanan, hindi fake news. Ngayon, halos 3 taon na kayong naninira sa gobyernong ito, wala kayong napatunayan, puro fake news kayo. Tama yung investigasyon ginagawa ng Congress. Puro fake news kayo. Ganon ang sitwasyon. Again, magpakita kayo ng dokumento, ibabalita ko yan. Mag-file kayo ng kaso at pagka nakumbinsin yung korte, mananagot ang dapat managot. Rule of law kasi ang pinapairal. Nasanay kasi kayo sa tukhang-tukhang lang eh. Ang tukhang labag sa batas. Human rights violation, kaya makukulong talaga. Pero rule of law, pagpapatupad ng batas, yan ang tamang proseso sa kahit anong bansa sa buong mundo. Rule of law, ang tamang proseso. Pag hindi pa nyo alam yan, kaya hindi ko na masasabi kung ano pa ang kailangan sabihin sa inyo. Di ba? Please like and share. Subscribe and follow ko hindi pa. Paki-like po ninyo, paki-share po ninyo ang lahat ng ating pinag-uusapan dito sa aking mga channel. Tama naman po yun di ba? Wala naman po sa SOCMED ang korte at hindi po makakakuha ng hustisya sa SOCMED. Alam niyo po, dito sa ginagawa ni Chis Escudero, sa kanyang pamumuno dyan po sa Senado, ako naniniwala ako kung sakaling magkaroon ng balak si Senator Chis Escudero na kumandidato sa darating na 2028 election sa mas mataas na posisyon like Vice President or Presidente, mananalo to. Lalo pa at susuportahan siya tsak ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos ay malaki ang tiwala kay Chis Escudero at kalyado niya to. Nakikita natin na sa mga pagtitipon sa Malacanang, sa mga importanteng pagtitipon ng kanilang kumbaga mga political gatherings, nandiyan po si Senator Chis Escudero. Kaya ako'y naniniwala na talagang meron pong posibilidad na kung sakaling kumandidato si Chis Escudero at maging ambisyoso siya, bagay lang sa kanya yon dahil may angking talino to at ito po ay patas, hindi bias at ito po ay magaling. Henyo po ito pagdating sa batas. Ngayon, punta naman tayo dito sa mga DDFs na nagpapalaganap po ng fake news. Ito, katulad nitong video na ito. Ito. Tulo ato nga pagkahitabuan kay ready na for indictment, which was supposedly today. They were supposed to read the indictment today and make it public na kanang si Lisa Tanas kay is indeed still in the United States. So, nalagin ko, ayun, kibubuan, di ba magod mo, nasayop sila sa information ng gihatag nako. Kiniana magud within the conversation sa katong recording na ako no si Kumar, na ako no si Jinggoy Estrada. Yan ako, ibo, pagano ko naman sa wala man si naman si Jinggoy sa Pilipinas. Yeah, conversation gyud na wala ano ka ba? Ang ano ka ba tita? Nandito talaga sila. Nag-positive sila sa hair follicle test. Nya, bikatawag ko nagtosi nga wala ko. Wa ko'y document holding really what happened. Bikatawa ko sa they weren't hoping that I would divulge that information, which is really funny. Yeah. Sa pagyodehay kasi sila nagstorya na there will be no kuan daw. Wala daw ko na kanang mga insinuating yun kay mga kanong mga napriso yun ako ba nga mga information ba. Nagsulti sila nga kanang wala ko na election mahitabo, ma-dissolve yun ko na ang party list. Kanya, nala sila pang pili nga kanang kuan, mga leaders, nga mupuli sa party list, nga kanang, dito na ko no, nga mawagtang ko no si Bongbong Marcos, nga, kuan yun kayo kanang, panggubag yun kayo sa gobyerno ba? Guys, okay, you know what? I am not that dumb. I am so sorry if I made it look like that I'm that dumb. I am not. It's a little bit of my fault as well, siguro, no? But, did you ko rin mahulog sa yung laang? Did you ko mahulog sa yung laang? Yun.
And then, after ato, nag-message na, nag-post ko na kanang leading to that conclusion nga kanang nagpost lang nito ko. So mato kikuan na kanang nag-post ko about di katong kanang Lisa Marcos nga nagkuan kanang nag-positive which is tinuod na sa gyud. In my document, I'm gonna tell you right now, no, nga si Lisa Tanas, addict yun na. I can guarantee you 100% addict yun na siya because it says there in the document that she Diba? Kita nyo, 100% daw sa hawak niyang documents na si First Lady. Tinatawag niyang napakasama ng tawag kay First Lady. Ano? Grabe. Wala namang ginagawa sa kanila masama. Tinatawag nila ng napakasama. Diba? Etong si First Lady. 100% daw sa hawak daw niya na dokumento. Totoo daw. Nagpositibo daw sa hair follicle test. Etong si First Lady. Pero kita nyo, wala man lang pinakitang kahit isang ebidensya. Bunganga lang ang puhunan sa paninira. Naturingan pang mga nasa ibang bansa po ito. Pero kita nyo po, nagpapakababa sila. Nagpapakatanga sila. Sabi niya, I'm not dumb. Oh, pero, hindi ka dumb. Stupid ka lang siguro talaga. Stupido ka kasi nakarating ka ng Amerika, binobobo mo yung sarili mo. Diba? Yung pong mga ganitong tawang dapat na dinedemanda, sinasampahan ng kaso, at pinapahuli po sa Interpol para po malitis dito sa ating bansa dahil po sa sobrang paninira na ginagawa sa ating Pangulo at kay First Lady. Napakarami na pong post. 1 month ago na po ang issue na ito na si First Lady ay nakakulong daw po doon sa Amerika at para daw mapagtakpan ng pagkakakulong ni First Lady sa Amerika, pinahuli daw si Digong para daw hindi mapansin ng taong bayan na itong si First Lady nakakulong sa Amerika. Sus Mariosep. Tingin ba nila kung sakali na makulong si First Lady sa Amerika, hindi ba yan ibabalita ng mga media doon? Ang mga media doon hindi bias, lahat binabalita, lahat ay inihahayag sa taong bayan. Hindi mo mapipigilan ang media doon na ibalita ang isang patungkol sa isang First Lady ng Pilipinas. Naku, siguradong trending na trending yan. Pero katakataka, di ba? Wala man lang nabalitang ganyan kahit isa doon sa Amerika. Alam naman nila yan, no? Walang nabalita doon. At alam nila na hindi totoo yan. Alam nila na nagsisinungaling sila, gumagawa lamang sila ng kwento. Kahit na araw-araw pa nating makita sa live si First Lady dito sa Pilipinas kasama si PBBM sa mga proyekto ng ating gobyerno. Ang sasabihin nila, throwback yan. Edited. Ganyan po ang ganyan po ang mga tao na yan. Kaya alam nyo sa totoo lang kung si Chis Escudero ang magiging ambisyoso na susunod na presidente ng Pilipinas, susuportahan ko. Dahil sigurado ko, ang mga nasimulan ni Pangulong Bongbong Marcos, ipagpapatuloy yan ni Chis Escudero. Hindi man lahat, pero sigurado ko yung mga nasimulan na maganda ng ating Pangulo ay itutuloy-tuloy niya yan. Alam ko na magiging mabuting presidente si Chis. Kaya, Senator Amy, kung sakali man na merong mag-ambisyon sa pagiging Pangulo sa 2028, si Chis Escudero yun. Hindi si Sara Duterte. Si Sara Duterte walang napatunayan. Kahit sa Davao, walang nagawang achievement yan. Kahit ngayong vice-presidente siya, walang nagawa. Nangurakot pa. Meron pang impeachment complaint. Nakakasuka na buboto ang mga Pilipino sa darating na 2028 na meron pong isang Sara Duterte na dating naakusahan ng pagnanakaw. Kasi kung sakaling ma-acquit si Sara, pwede siyang kumandidato. Pero kung hindi po yan ma-acquit, ban for life na po yan sa pagkandidato. Pero ang tanong, hihintayin pa ba niya na matalo siya sa impeachment trial? Pwede naman po siyang mag-resign. Pag nag-resign siya po ay makakatanggap ng napakaraming kaso patungkol dito sa kanyang impeachment
trial. So abangan natin ang mga update dito sa issue na ito. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa aking vlog. Thank you Sir Mike Abe sa iyong video. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Support nyo si Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Ay, shoutout kay Mami Maming, kay Daddy Emil at kay Boss Ryan. At kay Kuya Ricky Kayaban at Kuya Sole. Ayan, shoutout po sa inyo.